Okay, so magandang araw po sa atin lahat. Ito na naman po tayo sa ating kaching-kaching. Walang iba kundi ako OFW winner, 'di ba? Ang tanong namin sa inyo, iniiwan po namin sa inyo, paano nga ba makauwi ang katulad natin mga Pinoy sa Pilipinas ng free and ang daming pera, 'di ba? And hindi na babalik for good na dito, hindi po for good, di ba? So, ibibigay ko na sa inyo ang ating ka-partner dito, walang iba kundi ang OFW winner, David II, ang licensed broker ng Rich Rebo. Magandang araw po. Yes, magandang araw at mapagpalang buhay po Ate Pe at sa lahat po ng mga nanonood ng Kakampi Online. Mhm. So, kamusta ka na, sir? Okay naman po Ate Pe at Oo. soon po, very soon, see you Japan. Okay, oo. Bibigay ko sa iyo yung mga partner natin doon, ano? Yes, yes Mhm. po. Sige, ano ba, sir, ang mga bago natin ngayon na Well, mga yung part, balita? Ano ba ang nangyayari na ngayon sa Prince Rebo? Alam ko marami, yes. kakaiba. Ito ang inyo pong malalaman. Dito lamang yan sa ating Kakampi Online. So, Mr. David II, okay. Nasa iyo ang floor. Yes, Ate Pe, so yun nga po, bago po tayo magsimula at mag-share ng ating napakagandang learnings po ngayon, mabuhay po sa ating mga kabayan at shoutout po sa lahat ng nanonood ng Kakampi Online. At Ayan, patuloy po oo. tayo naman na marami po tayo, nadadagdagan pa nga Ate Pe, no? Nadadagdagan pa yung ating mga nagso-subscribe kasi alam po nilang napakadaming magandang aral dito sa ating Kakampi Online at handog ng Twitch Revolution. Yan po, buong mundo po Ate Pe ay tuloy-tuloy pa rin ang kampanya at pakikipag-ugnayan po sa ating recently po yung sa Israel natin na grupo ay nakausap naman po nila at nakasama po nila ang mga nasa embassy, sa Philippine Embassy. Kaya maraming salamat po sa kanila at nag-reach out din po tayo doon sa Philippine Embassy ng Israel. Kaya ayun po yan, may magandang kaganapan pong mangyayari dyan Ate Pe. Nakita na rin ninyo? Okay, so thank you very much RB. Si RB yun. Okay, so may mga good news tayo ngayon. Alam ko parati naman, araw-araw naman dito sa ating kaching-kaching ay may mga ano tayo, may mga bago at Opo. maasahan natin mga OFW dito. Okay, take it away, Kuya Dave. Salamat po Ate Pesa. Ito po i-share na po natin ang ating screen. Yan, check ko lang po yung aking sounds. Ayan, okay po. So ito po ang ating syempre papakilala po muna natin ang ating grupo, yung tinatawag po na Fritz Revolution. Pero maganda dito na Ate Pe, hindi siya yung madugong revolution o magulo na revolution. Ito po ay revolution na laban sa kahirapan. Yun pala yun kasi kaya nga umalis ang ating mga magigiting na mga bayani. No, kaya naging OFW yan kasi po kailangan puksain ang kahirapan kasi alam po naman natin sa ngayon hindi pa ganun talaga masasabi na kalaki ang kinikita sa Pilipinas. Siguro darating po yan very soon, no? So yun kaya po yun ang ating pinaglalaban. Labanan ang kahirapan at syempre po, yan po ang ating Fritz, no? Ang ibig sabihin po nun ay free, malaya, and rich, mayaman at maraming ang pera. Sabi nga ni Ate Pe, no, talaga nag-for good sa Pilipinas ng masagana at hindi for good. Ayan. Kaya nga po sabi nga natin sa aming sigaw sa buong mundo, no, laban OFWs, rich your life and never have to work abroad again. Wow, di ba? Sarap naman pakinggan, no? Like lang po, chat na. At syempre, ito na Ate Pe, paano malalaman yan? Simply like our Facebook page po kasi lahat naman ng tao ngayon nagpi-Facebook na, no? Meron po tayong tinatawag na Fritz Revolution. Yan po yung official page natin. Yan po yung i-like nyo para po araw-araw ay makatanggap tayo ng mga magagandang naman talaga learnings, no? Lahat po ito ay libre. So yan po yung ating bakit po ginawa ang Fritz Revolution kasi po ginawa po ito na global movement ng mga OFWs para sa mga OFW. So ibig sabihin po ang gumawa po nito ay mga kapwa OFWs din natin. Kaya relate match nga, sabi nila #relate. At napakarami na po natin mga bansa, no? Hindi na po natin isa-isahin. Napakarami po natin mga bansa na napuntahan na physically. May mga Fritz Revo centers po tayo dyan sa Middle East. Meron din po tayo sa Asia, sa Europe kung saan tayo nagsimula. At ngayon po nakakarating na rin, salamat sa Diyos, no? Sa Amerika at sa Oceania. Kumbaga dyan sa may banda Australia, New Zealand din. At sabi nga nila, Ate Pe, pagka meron katulad ng Kakampi Online at ibang mga online din po natin na ginagawa ng mga webinars, kahit basta po saan yan sa sulok ng mundo, basta ang Pilipino ay nakaka-access sa online, ay nandyan po ang Fritz Revolution. Wow, buti lang may online, no?
At ito naman po ang ating mga Fitch mentors. Yan po, mas makikilala niyo pa pag umaattend kayo ng mga ating mga libreng webinars. No? Pero pakilala ko lang na maiksi. Sila po ay sila Sir Terence and Ma'am Tet Lim. Ayan. Sila po ay mga dating mga OFWs din, ordinaryo. At ngayon po ay mga multi-millionaires na. Salamat po sa Diyos at salamat sa Fitch Revolution. No? At nailathala na ang kanilang mga buhay sa napakarami pong media, both local and abroad. So yan po ang isa po dyan, yung PTV4, no? Sila po ay naging segment host ng Bagong Bayani. Sila po ay nanalo noong 2017 sa 700 Club Asia ng Huwarang OFW Family Category 2017. At in fact po, sila lang ati pa ang nagsoli ng 150,000 pesos din yun, ha? Na reward, binalik po nila sa 700 Club Asia para donation. O di ba, bihira yung nagbabalik ng prize, no? Ganun po kabusilak ang kanyang kalooban. At marami pa pong iba. At dahil din po dyan, sila po ay nakapaglatahalan na rin. Sila pong author ng 2 libro, yung Fritz Handbook at yung OF Winners and Mindset. Yan. So ito po yung isa sa pinakamagandang media na kung saan sila lumabas, which is yung Maalaala Mo Kaya. Ito po ay top 31 MMK stories of all time. No, sa simula nung nagkaroon ng MMK, top 31 po yan. Ang title po ay Escoba. Nako, sa title pa lang, alam na natin kung ano naging trabaho ni Ma'am Tet at ng kanyang nanay na si Nanay Corazon sa Milan. So sa bahay po sila nag-work. Yan po, napakamarangal na trabaho. Kaya po saludo kami sa inyo. Pero hindi po yun na naging hadlang, no, para sila po ay maging successful. At bagkus, dito pa nga naging silang nag-inspire, no, kay Nanay Lina. Yung isa pong OFW dyan na napakatagal na po sa abroad, no, lagpas 3 dekada na sa abroad at talaga nang pong wala pong napala sa abroad dahil nga sobrang mapagbigay. Ayoko lang pong masyadong spoiler kasi po maganda ito mapanood nyo. Nandiyan po yung QR code. Screenshot nyo lang po or, para ma-scan nyo mamaya para makita nyo or simply go to YouTube. Yung YouTube nga, no? At i-type nyo po ang Escob. Nyo po yan mapapanood. At ito po yung isang parang sneak preview lang, no? Yung parang sneak preview, isang eksena doon na napakaganda po. Panoorin nyo po ito. Bakit pa? Wala akong nakilalang kagaya niyo noon. Sana natulungan din ako ng maaga. Nung huli akong umuwi sa Pilipinas, wala na. Wala nang sumundo sa akin sa airport. Kasi wala na akong maibibigay sa mga kamag-anak ko. Matanda na ako. Hindi ko na kayang magtrabaho at kumita kagaya ng dati. Nabubuhay na lang ako sa pensyon ko. Siguro nga, dito na talaga ako mamamatay. Mag-isa. Ay, grabe naman. Sobrang saklap naman. Di ba? Nakaka-relate po ba ang karamihan? Ako, nakakatakot talaga, no, pag gano'n na sitwasyon. At nakakaawa naman talaga na isang OFW na tumagal sa abroad. At talagang sabi nga, ibinigay na lahat. Nang wala na maibigay, ayun po ang nangyari. Kaya nga po, yun po ang naging inspiration ng ating Fridge Mentors para sana nga po wala na pong maging gano'n na OFW. Di ba? Kaya ito po ang solusyon na, no? So, 2 pong libro ang nagawa nila. So, isa po yung OFW Fridge Handbook na kung saan po dati meron pa sa National Bookstore, no? Pero ngayon po ay sold out na dahil napakaganda po ng nilalaman nito. At yung pangalawa nga po, nasundan na po yan recently lang, yung Overseas Filipino Winners Financial Guidebook naman po. Yan po ay makukuha naman sa Amazon. Yan po, nandyan din po yung QR code. Pwede nyo rin po i-scan para mamaya po maibigay po sa inyo yung kung paano makapag-purchase ng libro. Napakaganda po nito. Ang sarap nga pang regalo, no? Ang sarap ipamigay ito sa mga kaibigan, yung mga malapit sa puso natin. At dahil po dyan, hindi lang po tayo nakabasa niya, kundi mga past and the present administration din po, no? Si Senator Bato, si Senator Bongo, si Congressman Jan Bertiz, at syempre ako po mismo ang nagbigay ng libro, no?
proud po ako na naibigay ko sa kanya kay Sir Arnel Ignacio. Siya po yung Deputy OWA Director noong 2018 na kung saan Independence Day po yun sa Malaysia. Nagkita po kami doon kasi mga judge po kami doon sa isang contest ng Independence Day event at binigyan ko po siya ng ating libro. Nung siya po ay na-meet ng ating mentors naman sa Pilipinas, ay sabi niya, ay oo, nabigyan nga ako ni Dave niya, napakaganda ng libro na yan, nabasa ko siya. Kaya yun po, dahil po doon, hindi lang po yan, no? Naging sila po ay naging segment host nga ng PTV4 ng mga bagong bayani. At iba't iba pong true to life stories ng ating mga kasamahan mismo, hindi nalalayo, no? Ay na-feature po dito, napakaganda. Kasi panigurado po tayo ay makaka-relate dito sa mga kwento ng ating mga kababayan. At dahil po dyan, salamat sa tiwala ng ating mga iba't ibang mga inspirasyon sa media at sa noon pa man nung wala pa social media, no. Dahil ngayon po ay kasama na natin sa Fridge Revolution ang OF Winner Ako campaign natin ngayon, which is ang tinatawag nating mga community mentors. So mamaya po no makikilala niyo sila. Yan po ay kasama na po natin, no. Actually si Sir Francis J. Kong ay 30 years na po, no, halos 3 dekada na natin kasama dito sa ating Fridge Revolution. Siya po ang mentor ng ating mga mentors din. Ganyan po kagaling si Sir Francis J. Kong. At ang kanyang estudyante ay si Sir Ching Kitan. Ay kasama na rin po natin. Siya po ay sikat na sikat. Alam po natin, no, sa mga kakapanood nito, yung Ipunaryo, yung Ching Positive, di ba? No? So si Sir Ching Kitan ay kasama na rin po sa ating advocacy and mission. Salamat po Sir Ching Kitan, Sir Francis J. Kong. At syempre sa usaping pagmamahal o pag-ibig, kasama rin natin si Joe Damango, na sikat-sikat po, no, si Sir Joe Damango noong araw sa radyo, yung kanyang programa ng Love Notes. Bakit po ganun ang binibigay ng ating grupo? Kasi hindi lang naman po financial ang ating tinuturo, hindi lang naman kung paano maghawak ng pera o mag-business, kundi syempre, importante rin ang pamilya, ang pag-ibig. Tama ba ang ating pinaglalaban? Tama po ba ang pinaglalaanan ng ating pinaghihirapan? O di ba, ganun po kaganda ang Fridge Revolution at ang kagandahan po niyan, lahat po ng mga talk nila, lahat po ng mga tinatawag na learnings na galing sa kanila ay libre na inihahatid po ng ating grupo. Wow, di ba? Pinapalakpakan niya. Grabe, no? Salamat po sa Fridge Revolution. At dahil po dyan, si Sir Terence din po mismo ay nagbibigay din, no, ng mga libreng webinar at saka face-to-face seminars na nagagawa namin noon pa, yung mga iba't ibang klase ng mga seminars na ganito, which is yung nga po yung paano ba kumalma kahit ikaw ay marami problema sa kalusugan, sa paghawak ng pera, kung paano magnegosyo. Naku, napakarami po. Yan po yung hinahandog ng Fridge Revolution. Again, free. Free. Laging free po yan. At dahil po dyan, sa ganda ng ginagawa natin, salamat po sa ating mga Pangulo at Vice President, kasi po si Sir the late President Benigno Aquino III ay nagbigay po ng 3 times, no, ng endorsement letter, or parang sinasabing nire-recognize namin ang Fridge Revolution kasi maganda ang ginagawa nyo para sa mga kapwa OFWs nyo. Salamat po. At syempre naman si Tatay Digong, President Rodrigo Roa Duterte ay sinundan din at binigyan tayo ng recognition. At syempre hindi na mapapatalo ang ating napaka-bait, no, tsaka napakagiting din na VP Lenny Robredo, na siya pong nag-guest pa nga sa Fridge TV natin during the pandemic times pa. Salamat po ng marami. At dahil po dyan, ay nakipag-ugnayan na po tayo sa mga iba't ibang organisasyon po ng sangay ng gobyerno na connected sa OFWs, lalo na, no? Si Congressman John Bertis na lagi natin kasama sa TESDA, si Sir Hans Kakdak, ang head po ng OWA at ang tinatawag na DMW ngayon na bago na Department of Migrant Workers. Napakabait po nito ni Sir Hans Kakdak. Salamat po sa tiwala at siya po ay talaga naman nagbigay basbas na sa amin na makipag-collaborate po sa Polo OWA sa iba't ibang bansa para maihatid ng libre ang ating mga learnings. At syempre naman si Sir Silvestre Bello II ng Dole ay kasama din natin. Recently po, ito po yung nagawa natin, no, sa Brunei noong July 23. Fresh na fresh pa. No? Tayo po ay salamat sa Diyos na bigyan ng chance na pumunta doon physically. Kasi po meron po tayong Reintegration Preparedness Program handog ng Polo OWA at ng Philippine Embassy ng Brunei. At kasama po, siyempre ang ating Fridge Mentors nagbigay ng libreng talk via virtual po. At kami naman po ang nandoon physically, ang ating mga kababayan at mga OF winners ng Brunei. Ayan po, dami pong umattend, no? At dahil po dyan, eto na po, gusto ko na po magpakilala ng konti. Ako po si David David, isa pong business center owner dito sa ating programa. Isang Vice President for Sales din sa programa naman ng negosyo ng Fridge Revolution. At isa rin pong licensed broker po sa Pilipinas and Associate Financial Planner.
So mabilis lang po, no? Yan po ay ako po ay na-feature na rin sa iba't ibang media. Salamat po sa Diyos at nabigyan tayo ng chance na makapaghatid din ng magagandang learning sa iba't ibang sangay ng media. Lalo na ang kakampi online. Thank you po. At ako po ay isang second generation OFW. Ang aking ama po ay isang OFW dati, no? Talagang magandang buhay naman po. Salamat sa Diyos. Magandang buhay ang ibigay ng aking ama. Pero something is missing nga. Something is missing. Alam niyo po yan sa mga second generation OFW. Lalo na, no, yung mga namimiss mo ang tatay mo pag may graduation, birthday, Pasko. Naku, lahat na ng okasyon, no? Ikaw ay talagang hinahanap mo siya. Kasi ang totoo niyan, mga kabayan, alam ko po nakaka-relate kayo at nag-a-agree kayo. Kahit ano pong ipadala yung pera o bagay o regalo o laruan sa mga anak nyo, ang tunay na hinahanap po niyan is sana nandun kayo at kayakap niya kayo. Di ba? Totoo po yan. Ako po wala naman sama ng loob sa aking ama pero 67 years old po siya nung nag-retire. No? Sobrang tagal na. So sana po wag na kayo umabot ng ganun mga kabayan sa mga nanonood dito at manonood pa mamaya. Dahil po sa Fridge Revolution, salamat po sa Diyos na bigyan tayo ng chance malaman kung paano yung mga formula, kung paano nga masasabing never have to work abroad again. Ako po ay nakapag-retire ng 35 years old dito at nag-full time na sa Fridge Revolution. Pwede naman pala, no? Pwede naman pala siya mangyari at mas marami pong oras sa pamilya. Ang sarap po kaya kabayan nung wala kang boss, no? Yung sarili mo ang boss mo, gigising ka kung anong gusto mong oras gumising. Kakain kung kailan po kakain, di ba? No? Walang ano, no? Walang Dimetro, no? So yun ang kagandahan. Salamat sa Fridge Revolution. At dahil po dyan, meron tayong tinatawag na tatlong pillars ng Fridge Revolution. Tatlong E. Mga kabayan, ito po ang tandaan natin na tatlong E. Simple lang po. E na una, yung unang E, education. Kasi bago po ang lahat, bago mo pasukin ang isang bagay, sabi nga nila, no, para ikaw hindi na i-scam, para ikaw ay talagang masasabi mo, hindi masasayang oras mo, dapat po ang unang baguhin muna ay yung mindset. Yung education po, i-educate muna namin kayo unti-unti para eventually magle-level up ka. Kasi po naniniwala kami kahit pag gusto mong magnegosyo, hindi ka kaagad namin ipapasok sa negosyo kasi kailangan mismo ikaw ay nakakasigurado na gusto mo gawin ito. Tama ang gagawin mo at legit na legit, sabi nga, no, talaga naman dapat yung totoo kasi sayang yung oras nating lahat. Di ba? Tama po ba? At syempre kapwa OFW tayo. Pangalawa po niya, pag natuto na mindset na, naka-attend na ng mga webinar na siya ay talagang sabi, ay oo nga, tama, no? Gusto ko na gawin ito. Ito po yung pangalawang E natin, yung tinatawag na entrepreneurship. Ito naman yung tuturuan kayo dahil may programa rin ang Fridge Revolution para naman sa syempre, di ba? Yung gusto mag-extra income dyan, gusto mag-invest dyan, gusto mapalago yung pera sa legal na paraan. Di ba, no? Ito po yung tinatawag na freedom business at ang maganda po dyan, good news, libre po lahat. O, di ba? Wala pong registration fees, wala kayong kailangan bayaran, libre po. Yan ang maganda sa Fridge Revolution, no? Yung laging ang narinig mo, libre free, dahil totoo po yan. At ang pangatlo po na e-engagement ay naniniwala po kami talaga dito. Isa po sa paborito ko to talaga yung Fridge Foundation kasi po pag ikaw ay natuto na, kumita na, kailangan po kung kumikita ka na, ikaw ay nagbibigay pabalik sa community. Ang ganda ng tunog, kaching-kaching. Kasi pag kumikita ka na, dapat nagbabalik ka, wag pong maramot. Tama po ba? Ayan po ang tatlong E ng Fridge Revolution. At ito na po, simula na tayo. Intro pa lang pala yun, no? At ito ang problema ng OFW. Sige nga, chat-chat nga po dyan sa ating live chat. Sige po, mababasa natin yung mamaya. Pero alam ko na pa isasagot nyo. Pera, datong, kwarta, ulo, sabi nga nasa mga Middle East, no? Ayun, grabe naman yung itsura ni Kuya, no? Isang OFW, pagtingin sa wallet, wala nang natira. Tama po ba? Nakaka-relate po ba ang lahat? Hindi na nga dumadaan sa kamay daw, no? Kasi online na lahat, no? Yun po ang kailangan natin talaga, pera, no? At sabi nga, hindi naman masama yan kasi kailangan po natin yan. Ang good news po, nandito po ang Freedom Business International, which is yan nga po, no? 20 years na sa business. Actually po, magtatatlong dekada na halos. 30,000 OFWs na po ang natulungan at 300 plus multi-millionaires po ang nagawa na. So kung gusto po nating malaman more kung paano ito magagawa, meron po tayong ibang link dyan, yung tinatawag na FBAP. Mamaya po malalaman natin yon. Bahagya, no? Doon po makikita niyo mas detalyado at mas talagang kumbaga nandun na lahat para malaman nyo
kung paano magsimula sa negosyo. So yan po ang ating FB page naman, yung tinatawag na Freedom Business PH. Kanina po, Preach Revolution, no? Ito naman po yung para sa mga negosyo naman, yung gusto magnegosyo. Pero for sure yan, lahat gusto niyo magnegosyo, no? Please, Freedom Business PH, like nyo lang po yan para ma-update po tayo. So yan po, karamihan po ng mga kasamahan natin, napakadami na, yung iba lang dyan medyo mahiyain, no? Para sa privacy lang po, nilagay natin heart. Yung kanilang mga mukha. Ayan, to protect them. Kaya po, napakarami po natin mga kasamahan na sa buong mundo. At ito na po, ituturo natin. So ito na, sige nga, Mr. David, paano Ito ba na yung yan? bago. Opo, turuan mo nga ako niyan. Paano ba yung sinasabi niyong papapalago? Kanina narinig ko yun eh. Para mapalago naman yung aking kinikita dito sa abroad. Kasi, yes, yan. Kasi, salamat po sa ating magaling na technical. No? So ito po yung tinuturo namin na kumbaga Ate Pis, sa ano lang to, parang pelikula, ano lang eh. Napakakatiting pa lang eh. Kaya kailangan mapanood niyo yung buo eh. No? Mag-join tayo sa ibang ano natin, webinar. So ito po yung tinatawag na 3 key points natin, why invest in real estate. Kasi may partner po kami, which is Philinvestland. Yan po yung partner naman natin pagdating sa real estate. So ito po yung tinuturo natin sa mga kabayan. Yung unang-una po, no, bakit ka mag-i-invest hindi lang sa Philinvest, sa real estate, no? Key point number 1, yung appreciation value. Sabi nga nila talaga, no, ang real estate, kahit po nung pandemya, hindi naman yan bumaba. Mataas pa rin nga ang presyo. Kasi katulad na lang po ng isang condominium unit, na familiar na po kayo yung iba dyan, no? Studio unit, parang mga nirerentahan nyo sa abroad din. 10 years ago po, ang isang typical na presyo ng mga kondo sa Pilipinas, ha? Hindi lang po sa Philinvest, sa Pilipinas, 1.2 million noon, 10 years ago. Grabe, no? Murang-mura na pa noon, no? Ngayon po, 4 million na. Minsan nga po, iba 5 million pa, 6 million pa, depende sa lugar, no? Ang tanong po dyan, 10 years from now, kung 1.2 noon, 4 million na ngayon, ano pa kaya 10 years after? Di ba tama po ba? Tataas o tataas? Panigurado po tataas. Sabi nga nila Ate Pe, may hugot pa nga, mabuti pa ang real estate patuloy na nagmamahal. Ayan, di ba? Tama ba mga kabayan? Samantalang ako walang nagmamahal. Oo nga, mahuhugot, no? Ang totoo, no? Hindi mo mapigilan. Patuloy siya magmamahal. Hindi mo man siya pansinin ngayon, mahal na siya pag pinansin mo. Ayan, tama ba? At ito na po ang key point number 2. Pag-usapan naman natin ang renta. Di ba po sa abroad, karamihan po ay nagre-renta, di ba sa mga flat, no? Sa Pilipinas po, napakarami na rin nagre-renta kasi nga gawa po ng mga call center agent, estudyante, na hindi naman nakatira doon sa kanilang lugar na yon, kaya po nagre-renta. So ito po sample, no? 10 years ago, ang isang studio unit po, nasa 8,000 pesos more or less. Ngayon po, ayan. Bakit 5 years ago? 22,000. Lumobo po yan ng ganyan. Bakit 5 years ago? Kasi po ito po yung before pandemic. Kasi po, sabi nila, nung pandemic, bumaba, pero hindi 8,000. Bumaba man siya ng konti kasi wala nga nagre-renta dahil wala masyadong may trabaho ng mga panahon na yun. Bumaba na konti, pero ngayon po, salamat sa Diyos, no? Ngayon po ay bumalik na at bumabalik na sa normal. In fact, normal na kung titignan mo. Nandiyan na lahat eh. Face-to-face na ang school, face-to-face na ang call centers, face-to-face na ang mga opisina. So, ibig sabihin po, patataas na ng tataas na naman yan. So 10 years from now, sigurado po, mas matataas na naman yung renta. Maaaring bumalik na yan dyan or masurpass pa nga yan. Ayun, ang ganda ng real estate, no? Ito pa po yung key point number 3. Ito na po as real talk. Naku, marami masasaktan dito ka, Ate Pi, pero talaga no? Totoo eh. Actually, meron pa nga itong aral, yung 5 wallet, yung Ultimate Freedom Wallet. Yun yung matututunan nyo pag umatin kayo dun sa yung full seminar. Naku, ito po ipapatikim pa lang. So ito lang sample. Pag tayo ay sumahod, yung totoo, di ba nga? Ito yung totoo. Ito yung mga typical na mga OFW na normal. Normal, ha? Babawas yung pambayad ng bahay, siyempre. At saka yung mga padala kila nanay, tatay, yung tulong. Pagkain, sarili mo, pagkain nila. Naku, ito na, masakit. Meron pang bisyo. Naku, hindi maiwasan, no, good time. Naku, kailangan, pag sahod ko, kailangan kumain ako sa labas, mag-disco, mag-bar. Ganon din yung sa Pilipinas. Mag-shopping. Naku, ayan na. Ang resulta, ano nangyayari po sa salary? Kaya pala katulad kanina nung video ni Kuya, pag ganun, no, naku, grabe makaganon eh. Wala talaga naiiwan, no savings. Pero ito po dapat ang ginagawa natin at lalo na pag nakita niyo Ultimate Freedom Wallet. Dapat pala pag sumasahod tayo, mag-invest ka mo, itabi mo muna, ang tawag natin dyan, yung pay yourself first. Binabayaran mo muna yung kalayaan mo. Yun pala yun, no? Kukurot ka na ng konti para maitabi mo dahil yan ay parang binibili mo yung kalayaan mo.
pagdating ng araw. Ibig sabihin doon, nagtatabi ka na para lumalago siya pagdating ng araw. Yan yung kalayaan na sinasabi. So, kung ani matira, yun na lang dapat ang pagkasahin mo. Dapat po may disiplina talaga at malalaman nyo pa po yan sa ating Ultimate Freedom Wallet pag umatin po tayo ng mga webinars natin. Ayan, di ba? Nakaka-excite. No? Ito, Ate Fish, share ko lang. Ako, sana, wag naman isipin na tayo ay nagyayabang o nagbabrag, no? Ito po ay, honest to goodness po, no? Bayad po sa BIR lahat yan, ha? Kasi po tayo ay tumutulong sa gobyerno, syempre, honest, no? Tayo po ay mahilig mag-invest. Ako po ay nanay ko Ilocano, tatay ko Bicolano, taga Las Piñas po kami. Pero bakit ako kumuha sa Pampanga? Layo-layo sa amin yan. Kasi po ganito, bakit hindi ako kukuha dyan mga kabayan? Isipin niyo lang po kahit hindi kayo taga dyan, pwede kayo mag-invest. Bakit po? Exclusive subdivision po siya. Ang ganda ng swimming pool, ang ganda ng facilities, secured. Yan po ay malapit sa Clark Airport, 15 minutes away from the Clark Airport lang sa Pampanga. Ay may lote po doon nagkataon na tsempohan namin, no? 120 square meters po residential lahat. 2016, 600,000 pesos lamang. Ang presyo, tignan niyo po Mahal ngayon na kabayan. ngayon dyan. Oh, Mahal. naku, grabe Ate P, nakaka-excite talaga. 2023, 2.8 million pesos. Ano pong ginawa namin? Wala, nag-intay lang. Salamat po sa Diyos, fully paid na yan. Patuloy na tumataas yung presyo, patuloy na tumataas yung damo. Pero ginagrass cutting naman nila. Pero nakakatuwa lang doon, kidding aside, nag-invest ka, yung 600,000 mo na hindi mo naman binigay ng buo. Hindi ko naman binigay ng buo yan, installment yan eh. Magkano lang po monthly ko dyan noon? 5,000, 6,000 pesos lang. Biro niyo po, natapos ko na. Hindi ko napansin na, ay, tapos na pala. Ay, salamat sa Diyos, tumaas na presyo, naging times 4. Ang tanong po mga kabayan, pagdating ng araw, ikaw ay gusto magnegosyo, o kaya na kailangan mo ng pera, saan po pwedeng kukunin? Pwede mo ibenta, di ba? Tama ba? Oh, pwede, no? Pwede pala siyang pagkuhanan ng pondo o gawing collateral. Pwede mo rin siyang iutang sa bangko para bigyan ka at tulog-hulugan mo uli ng monthly. Ay, ganda pala ng real estate, no? Hindi pa po yan, natatapos yan. Ate Pito, mabilisan ko na lang. Isang bungalow na bahay na sa General Trias, Cavite na hindi naman ako taga dyan. Again, ang layo po sa amin yan. Bakit ako kumuha? Mura pa noon eh. Biro niyo po, ginawa ko po siyang simple man siya sa inyong paningin, napapaganda pa rin. Sabi nga, no? Yan po ang tinatawag kong home hotel, para po siyang Airbnb, pwedeng daily rate, weekly, meron din po nagre-rent dyan na minsan half a month, minsan po may 1 month. So ginawa ko po siyang parang hotel na kung saan pwede po magrenta yung mga kababayan natin, laro na yung mga nasa abroad. Staycation, kumbaga. Napakaganda po. No? So pwede rin pala tayo mag-invest ng ganito. At ito pa po maganda. Ate Pen, ako, thank you Lord talaga. Sa labas po ng subdivision na yun ay may commercial lot din po ako nakuha. At ngayon po ay talagang nag-done deal na po. Itinatayo na po nila kasi ibang branch po ito. Tinatayo na nila yung structure at sila po ay nagrenta ang isang convenience store sa Pilipinas na 15 years contract and renewable for next 15 years contract. At nakalagay po dun sa kontrata na pag hindi na po na ituloy, ayaw na nila ituloy yung kanilang operations, sa amin na yung building. Oh, wow, sarap no? Di ba may sarili kang supermarket? Di ba kabayan, ang sarap ng ganun, may negosyo ka na sa Pilipinas. Basta magsimula ka, umaksyon ka lang. At dahil po dyan, ayan na nga, nadagdaga. Actually, ito yung unang-una kong ininvest noong commercial unit. Di ba? Yan po ay meron nagre-renta. Ikaw kumukubra ng buwan-buwan. Condominium sa Makati. No? Hindi pa nga uso masyado ang condominium nito. At ang proud po ako dyan, Ate Pen, na ako po ang landlord. Kami ang landlord, ang pamilya ko. At ang nagre-renta ay Chinese. O dati nga Korean, no? Chinese na IT. So ibig sabihin nagpapaupa ka sa foreigner, o di ba? Hindi yung tayo ang nagrerenta sa foreigner. Tama po ba mga kabayan? Di ba sarap, no? At isa pa po ito sa Tagaytay, no? Salamat sa Diyos, recently lang, fresh na fresh pa. Yung hotel po sa Tagaytay sa may Rotonda, may tabi pong mall doon na Fora. Nag-invest po kami doon sa isang hotel doon, Condotel sa likod. May isang unit po kami doon na kung saan may libreng 14 days per year nagagamit namin. Pwede rin sa mga kaibigan, Ate Pea, shout out. Pwede rin sa mga kaibigan na gamitin for overnight, libre, di ba? At kumikita po tayo dun sa kinikita ng hotel yearly. Wow, pwede. Ganda. No? So, yes, Ate Pea, bigyan mo lang yung date na gusto mo mag-overnight at ma-book na natin. Yes. Pwede, pwede. Ate Pea, totoo yan. Kasi yung ibang kaibigan ngayon, naka dalawa na yung binook ko na libre. Oh, yan. PM is the key. Ito na po, Ate Pe, panoorin lang po natin yung isang tinatawag natin na konsepto na pag nag-invest ka sa real estate, ito yung tinatawag na bahay panghanap buhay concept. Ay, panoorin natin ito. Ang ganda nito. Pakinggan po natin.
Ako po isang housekeeper. Nagsikap talaga ako kahit medyo malungkot na wala yung mag-ama ko. Nagtiis ako for 6 years na wala sila sa tabi ko. Pagdating mo ng iba mo sa akala mo masarap ang buhay, hindi talaga. Ikaw lang talaga ang kikilis doon eh. Kung mamimili ka pa ng trabaho, wala kang mararating. So, nung nagbalik bayan ako noong una, nakita ko talaga yung sitwasyon niya ng bed spacer. Doon sa isang maliit na room, 6 sila doon. Na nandun na yung pagkain, nandun na sa, makikita mo nandun na yung mga ipis, diba? Sabi ko, ano rin yung sitwasyon ng anak ko? Kasi hindi natin alam ang buhay eh. Hindi natin alam, malay mo pagdating ng time, nagkasakit ka na. Siyempre, kahit naging citizen man kami doon, ang balik mo Pilipinas, nandito yung kamag-anak mo eh. Paano kung wala kang income? Saan ka kukuha ng pang-araw-araw mo? Narito na ang bahay panghanap buhay mula sa Philinvest. Maraming pagpipilian sa mga proyektong bahay panghanap buhay. Ang high-rise condominiums ng Philinvest ay matatagpuan sa major cities, malapit sa central business districts at commercial centers, kaya siguradong malaki ang rental potential. Ang Condo Vision ay isang innovation sa property development. Ito ay mid-rise condominiums na may malawak na open spaces at may amenities na matatagpuan sa exclusive subdivisions. Para naman sa entrepreneurs, small office, home office, or SOHO, convenience store, internet cafe, salon, canteen, anumang tipo ng negosyo, siguradong may customers ka na. Unique investment opportunity ang CondoDel dahil pinagsamang features ng condominium at hotel. Ngayon, napakadali nang maging isang hotelier. At dahil sa easy payment terms, hindi pa tapos bayaran, pwede nang pagkakitaan. Philinvest ang bahalang mag-manage para sa iyo. Ang Dormital projects ng Philinvest ay matatagpuan malapit sa schools, corporate offices, at commercial centers, kaya napakadaling parentahan. Siguradong maraming benepisyong maibibigay ang bahay panghanap buhay sa iyo. Why you invest your money? Hindi mo babayad, kumikita ka na eh. Kasi kung marerentahan yon, yung ihuhulog ko na hindi ko pa tapos, yun ang gagamitin ko para i-replace doon sa ano. Ito salamat. Kasi kung hindi ko nakilala to, baka yung pera niyo, hindi ko alam kung saan lang napunta. Hindi yung laki na kita mo eh. Hindi na yun eh. Kung paano mo i-ayos yung pera mo. Maraming Filipinos abroad na ang nakaranas ng benepisyo nito. Sila ang matatawag na global entrepreneurs. Pero salamat din sa Philinvest dahil nga talagang dinesign nila for OFW na magkaroon ng ganito. Hindi rin namin nakalain. Lalo napakabilis ng time, napakabilis ng panahon. Na in 2 years time, pwede mo na sentira na andito ka na. Salamat sa bahay panghanap buhay ng Philinvest. Wow, di ba ang ganda, no? Kumbaga parang yun yung konsepto ng habang naghuhulog ka, yan ay pagdating ng panahon, siyempre sa iyo yun, di ba? Pagdating ng panahon, yun na ang tumutulong sa iyo na maghulog at eventually, kumukubra ka na habang buhay. Pwede, no? May property ka na, may negosyo ka pa, mayroon ka pang sinatawag na passive income forever na, sabi nga nila. No? So ito na Ate Pe, yung isang, baka kasi sinasabi nila, saan kaya maganda? No? Saan kaya maganda yung nakuha ko ng konsepto? No? Saan kaya maganda mag-invest? Isa po ito sa napakadami. No? Napakadami kasi more than 200 projects po yan, ang ating partner developer na si Philinvest. Isa po dyan is yung Philinvest City. Kasi ito po isa sa pinakamaganda talaga. Sa Alabang po ito matatagpuan. Ito po ay marami po nakakaalam na ito kasi yan po ay may mall dyan, yung Festival Mall. No? At ang maganda po dyan sa Philinvest City, ito yung parang tinuturing na Singapore of the Philippines. Wow! Ibig sabihin, ang ganda. No? Wala nga pong kawad na kuryente dyan kundi nasa ilalim lahat. No? Fiber optics. Wow! Sosyal na sosyal. No? Sa mga marunong, nakakaalam nun, alam nila yan. Maganda talaga. No? So yan po ang Philinvest City. Garden City po yan. Yan po ay napakarami na po mga call centers, mga BPO sa lugar, no, at iba't ibang mga negosyo. So yun po ang kagandahan diyan, siya po ay na na-awardan, no? So marami po, no, Best Mixed Use Development for the Philippines. Meron tayong LEED certificate at iba't iba pa, napakarami po sa Southeast Asia ay sila ay naparangalan din. Kaya po at recently lang po ang Philinvest Incorporated din po ay naparangalan na the best developer in the Philippines. Ayan, recently lang po. So ang Philinvest City po ay 244 hectares po yan. Ang concept po nito, ganito lang kasimple po mga kabayan. No? Live, work, and play.
Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, pag typical na ikaw ay nagtatrabaho sa isa sa mga building dyan, pagbaba mo, kakain ka, tatawid ka lang. Pag ikaw naman ay pupunta sa school ng anak mo, susunduin mo, nandyan lang, malapit lang din. Meron ding church, kung gusto mo simba, syempre, no? At meron ding mall, nandyan din. Hospital, nandyan din, kinakailangan. At ang maganda po dyan, yung tahanan mo, itong pinakamaganda. Sabi nga natin yung kasamahan natin si Kuya Ace, no? Shout out po. Tahanan, yung tahanan, pagbaba mo, tatawid ka lang, nandyan ang tahanan mo. Napakaganda. Very convenient kasi po sa panahon ngayon, ang bilis ng galawan ng tao. Yun po ang maganda sa Philinvest City. At bukod nga po dyan, eto na. Bakit ngayon nagkaroon bigla ng project dyan sumulpot, no? Na isang condormital naman ang tawag dito. Condormital pa. Condo na dormitoryo na parang hotel din. Kasi po, ito po ay kinakailangan talaga sa dami ng mga empleyado dyan, sa dami ng mga estudyante dyan, sa dami ng mga nurses. Alam niyo na po, ang galawan dyan, no? More than 200,000 po yan pagka napuno lahat yung buong Philinvest City. At hindi ka nalalayo, dito pa lang sa Northgate Cyber Zone. Nasa 60,000 employees po ang kaya niya i-cater kasi nandiyan po ang mga call centers, BPOs nga, no? Yung mga, alam niyo na po yung mga IT, yung mga ganyan, no? Tsaka mga empleyado. Nandiyan po sa lugar na yan. Ang maganda po dito, 2 minutes lamang, walang exaggeration na, kasi kami po mismo naglalakad dyan, no? 2 minutes lamang, nandun ka na sa work mo, nandun ka na sa bahay mo. So ito yung pinakatahanan nga, no? Yung Studio City. Ayan po nakikita niyo sa screen, aba, bumungad agad, swimming pool agad. Alam mo, Pilipino ang hilig mag-swimming, no? Meron po swimming pool, malaki. Meron po tayong gazebo. Meron po tayong function rooms. Meron po tayong billiards. Meron tayong gym. Meron pa tayong basketball court. Di lang pinakita dyan yung half court. Ang ganda. Ano ibig sabihin nito? Mai-enjoy po yan ng bumili, yung investor, kayo po, kung sino man yung gusto mag-invest yan. At mai-enjoy din ng, siyempre, nung tenant. Ayun, ang ganda, no? At ito na po ang loob ng unit. Ganito po itsura niya. Konti na lang po idadagdag nyo, no? So, meron na po siyang bunk bed. Sa Tower 4 and 5 po, meron na pull-out bed. So, 3 ang pwedeng matulog. Do? May kasama na rin foam. Yung Mandawi foam pa nga. Meron tayong study table, meron pong TV rack, may closet, meron pang kitchen sink, and cabinet sa ilalim, cabinet sa taas, tsaka bathroom, syempre, no? Ang idadagdag na lang po natin dito para mas maganda, no? Siyempre, aircon, kasi mainit na sa Pilipinas, no? Yung refrigerator, water shower, dahil malamig naman minsan ang pagpaligo, at saka bidet. Good to go na po yun. Yung 4 lang na yun na basic, pwede na. Yung iba nagdadagdag lang ng upuan. Yan, isang upuan dyan. Tapos rice cooker, induction cooker, tsaka kettle na sinasabi. So, yan po yung maganda dito. Ayan ang po ang laman ng isang studio unit na inyong pag-iinvesan. Ngayon po, ang tanong, magkano? Nako, grabe, magugulat kayo. Ito na. 667 pesos per day lamang. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nasa Kuwait, nasa UAE, nasa Korea, nasa Japan, kung nasaan man sulok ng mundo, lalo na sa abroad, no? Pag kinumpute nyo po yan, para ka lang nagkape sa isang araw, para ka lang kumain sa labas, para ka lang nagpagupit, para ka lang nagpa-nails pa, whatever, no? Ang maganda po dyan, kabayan, makatotohanan po, pag tinabi nyo po yan araw-araw, maaari ka palang magkaroon ng ganyang klaseng negosyo at property. Wow! Pag-usapan po natin yan pag kayo po interesado talaga. Mas idedetalyo pa natin yan doon sa iba natin mga webinars. At ito nga po isang kasamahan natin sa dami na nagpaupa dyan, no? Si Miss Maribel Tambis, isa pong single mom sa Abu Dhabi. Pakinggan po natin ang isang kwento niya nung siya ay nakapagpaupa na. Ako po si Maribel Tambis. Isa po akong single mom. 4 years na pong nagtatrabaho sa abroad as administration assistant ng Yas Water World Abu Dhabi. Nakabili po kami ng isang studio unit sa One Oasis Cebu noong September 2014. Tapos na-turn over siya sa amin October 2015. After a year na nagbabayad ako ng down payment, tapos na-turn over na yung unit sa amin. After 2 months, may nag-rent na agad na Danish couple. So yung rent namin na rate na binigay sa kanila is 18,000. Tapos, yung binabayaran ko sa bangko ngayon is 16,500. So, may sukli pa ako doon sa renta ng unit ko, which is ang gaan na talaga. Tapos, isipin mo, after 7 years, fully sa akin na talaga yung unit. May passive income na ako, hindi na ako problema kung gustuhin ko mag-retire anytime. Sobrang nakaka-motivate sa trabaho, naisip mo na may yung pinaghihirapan mo dito, may napupuntahan. Tapos in 7 years,
akin na talaga yung unit. So, yung kita noon, as in buong buo, akin na talaga. So, yun, nakakatuwa. Gusto pa akong papasalamat sa PhilInvest at thank you talaga na nag-cross yung path natin kasi malaki talagang tulong ng PhilInvest para sa akin tsaka sa family ko. Thank you po. Grabe, no? Sabi nga walang single-single ma'am, walang single-single. Depende po yan sa inyo kung paano nyo hawakan yung inyong kinikita. At dahil po dyan, ito na nga po yung tinatawag nating Freedom Business Action Program. Ito naman yung isang programa natin na pag nalaman nyo po, nakapasok kayo dyan, every Tuesday po ng 8 p.m. Philippine time, meron po tayong Asia edition nito. Every other week po. Kasi salitan po yan, no? Merong BMAP, merong FBAP. So sa Middle East naman po, ang schedule naman po niyan ay every Saturday naman ng 8 p.m. UAE time or Dubai or Abu Dhabi time. So sa atin po sa Pilipinas, ano yan, mga 12 midnight. Yan po. So yan po yung isa nating programa. Yan naman po yung para tayo ay pag nag-refer ng kaibigan, meron tayong cash incentive na sinasabi. Wow, di ba? Extra income. Again, wala pong bayad, libre po lahat. Ayan ang kagandahan, no? At ito na, last na po, Ate May, malapit na po tayo matapos. Yung ating tinatawag nga na pag umattend ka ng mga FBAP, BMAP at iba natin mga webinars, grabe, natuto ka na ng libre. May chance ka pang manalo ng 1 million pesos. Opo, inuulit ko po, tama po yung narinig nyo. Baka kayo na po ang pang-5. Claim nyo na po. Naku, i-chat nyo na, mine. Kasi po, itong 4 na mga unang nanalo noon ay simpleng-simple lang, umattend lang po ng mga seminar pa nga, hindi pa webinar noon eh. Yung unang 3, seminar kasi face-to-face pa noon, no? Seminar, yung pang-4 po, webinar. Yung pang-5, baka kayo na yan. So yan po ay maaaring manalo kayo ng 1 billion pesos kasi bawat pag-attend po ay meron kayong tinatawag na e-raffle ticket. Ayan. At yan po sa amin namang grupo naman po, meron din po kami mamaya. Yan, no, mamaya agad, no? Mamaya po 8 p.m. Kuwait time, 1 a.m. naman sa Philippines yan. So sa mga Middle East po, yan po yung link nakalagay po diyan. Yan po yung ating ROI naman, Rewards on Investing. At yung sa ating Asia naman, bukas po ng 7:30 or minsan 8 p.m. Philippine time. Wow! Halos araw-araw po yan meron eh, no? So yun po ang kagandahan. Ayan po ang ating ilalagay lang kung itatanong doon sa registration ng 1 million promo code 62514. Tapos ang BCO po, lagay niyo po ay David II ang aking pangalan po. So yan po. So bago po tayo matapos, papakita ko lang po yung kaching. Bakit ba may narinig tayo mga kaching kanina? At saka papakita natin to. Kasi po yung kaching, di ba po, pag bumibili kayo sa isang tindahan, pag narinig niyo yung kahera na kaching, di ba may pumasok na pera. So ito po ang maganda, i-attract natin yung ating kaching nga. Dahil pag sumali po kayo sa Preach Revolution at Freedom Business, ay magkakaroon po kayo ng mga kaching-kaching through your referral incentive at yung mga kita mula sa ating mga investment. So pakinggan lang po natin to at makisayaw po at makisaya sa amin ang kaching-kaching dance. Kaching-kaching, ang ngiting magaling. Kaya ko, kaya mo, kaya natin to. Kaching-kaching, may biyayang darating. Sa piling ko, siguradong ngingiti. Ayan. So maraming salamat po. At back to you, Ate Pe. Maraming salamat. Kaya ko, kaya mo, kaya natin to. Kaching-kaching, may biyayang darating. Ayan, nako. At syempre, ipakita mo nga uli yung RV, yung parang link. Sige nga. Para mamaya sa mga taga-Kuwait, sinabihan na natin. Sige, set up lang daw po. Well, anyways, Kuya Dave, babatiin ko muna yung mga nanood sa atin, ha? Sige. Okay. Batiin natin si Raj Ismael, Michael Pernicius Liwanag, Noel Gonzales, at Lorna Capunes, Marjorie de Mesa, Sapian Arlene, Lumidaw Arlene Diangco, Annabel, Raquel Pitogo Lauma. May nagsasalita ba? Paglilinis para sa iba't ibang maginhawang mga function ng application upang makatulong na malutas ang problema sa mabagal na Okay, at sa atin yan, Ana Belbing Fortuna, Banji Magapil, Tarhata Jikiri, Muhammad Nail. Mukhang ito yung mga manonood mamaya sa sali At Arlene Lumida, watching from Singapore. Mila, ayan, naku, nawala na dito. Mila, nawala na sa dami, hindi ko na ayun. Mila Lapus ng Kingdom of Saudi Arabia.
Marides Garcia ng Houston, Texas. Mika Lori ng Osaka, Japan. Ayan, di ba? MCBO Irene Manat, ito yung mga advocates natin. At si Majori de Mesa Sapian is watching from Singapore. Edwin Alok Peras. Yan. At siyempre, Ricardo Peña ng Hong Kong. Cooper Kahulugan. Aida Palisok ng Ireland. Founder Bong David ng The Netherlands. Jeff OFW ng Qatar. Evelyn Mendoza Cabonera, Rebelisa de Guzman. Juliet Reyes ng Marikina. Rose Quiacos ng Tagaytay. Cristel Ann Kahulugan, Nova Season, Butch Oriza Clarin, Susan Llanes, hindi ko marami daw ito. Yan. Susan Llaranes, Librada Manalo, Jerry Bolado. Susan Llanes. Ay, baka nagsasalita yun sa akin, ha? Okay. So, Mika Lori is watching now. Hi, Ma'am Mika. Join ka sa atin, ha? Miss Mika Lori is from, from Osaka, Japan. Wow, malapit na Mare Atelma de Ocampo, Cayago. Yan. Steve Armstrong. Wow, talaga napakaganda ng investment talaga. Number 1, sabi niya. Manny G. Del Rosario, Susana de la Cruz. Ito sila sabi, Steve Armstrong, Gina Espinosa, Ate Livina from Israel. Hello po, sabi ni Kuya Dave. Yan, from DSWD, Araneta Bautista. From Hong Kong, Jose Daza. Sabi ni Steve Armstrong, magandang umaga sir, David II, my mentor. Mentor ka pala niya. Maria Teresa from Pangasinan, Miss Marge Socorro. Ito naman yung mga agency na to. Michael Apostol Bugay, Narudin Jr., Resada Sultan. Ayan, nanonood na rin siya ngayon. Ahmad Sultan, Ahmad Kader Sulta. Jose Daza Jr., Elena Asapcion, Arnel Cantar, si Sir Arnel. Aris Belyasa Navarro, Baby Chuti, Judah Benhar, si Judah, nanonood na sa, hello Sir Judah Benhar, Katoria. Freddy Ray Marso ng Kuwait, Elena Felix, at siyempre of course Jose Daza Jr., Kuya Arnold Umayan, pa-shout out po from Korea. Ayan, si MCBO Irene Manat, ay nanonood na rin siya sa atin ngayon dyan. Watching from Taytay, Rizal. Yan. Chris Gubatan, hello po Sir David. Kamusta ka po? Yan. Kamusta rin po? Mabuti naman po. So, Kuya, ang dami nanonood sa'yo. At siyempre, sabi mga Kuwait, mamaya magtatawag tayo sa Kuwait kung sino yung mga a-attend. Anong oras siya? Kuwait time, anong oras kaya yon? Alas 8 po sa Kuwait, so sa atin po. Ng mobile phone. Opo, alauna po ng umaga dito sa Pinas yan. Okay. So 8 p.m. sa Kuwait. Yes. Yan. Okay, at syempre, i-introduce din natin yan. Hawang mga function ng application upang makatulong naman. Okay. Okay, so, yung mga taga Osaka, Japan, sabihan natin, di ba? Okay, Kuya, Ace na ako uli, David, Kuya Dave, ang tanong natin ngayon ay, meron kayong, kunyari ay kukuha sila, kakausapin nila kayo, kayo yun. Paano ang proseso pala, yun? May tanong kasing ganun eh. Una po, Ate Pe, para safe po ang lahat, wag niyo po ibibigay ang inyong hulog kahit kanino pa man, kahit best friend niyo pa yan, kahit kapatid niyo pa yan o pinsan. Yan po ay direkta lagi po sa ating partner developer, which is Philinvestland. Meron pong account yan. Doon lang po kayo maghuhulog. Wag po sa mga tao. Para yan. Lang po tayo safe. Yan. So, pero, siyempre, pag kumuha sila, diretso sa'yo yun. Paano nga ba ang proseso? Ano po yan, Ate Pe? Siyempre po, bago kumuha ang lahat, kahit excited pa yan, kailangan po, alam niya yung kinukuha niya. So, alam niya dapat yung mga polisiya, alam niya yung mga step-by-step na kailangan gawin, ano yung mga requirements, ano po yung ine-expect niya ng mga iba pang bayarin or hulugan para po masasabi na walang hidden charges nga, o parang nagulat siya, o parang napasubo na, dahil hindi niya alam yung mga ganun. Dapat po talaga pulido muna bago kayo ay talaga masasabing parang dadaan ka rin sa proseso, ganon. Yun, sa bagay. Totoo yan, kasi napaka-diferensya din. Ang dami. Like, halimbawa, itong sinasabi ni Miss Irene at saka ni
kung ako nagkakamali, yung si taga Qatar. Sabi niya, Ma'am, alam mo, dami na nanloko sa akin. Oo, marami Huwag po tayo, talaga. paano nga ba masisigurado? Yan ha. Tanong kasi ito dito, paano masisigurado ng ating mga OFWs na tama ang gagawin nila? Kasi ang ganda rin daw mag-invest. Totoo yan. Opo, opo. Unang-una po, Ate Pe, wag sila mag-i-invest sa isang bagay na pag sinabi sa inyo, Ate Pe, na mag-invest ka ng ganitong pera, bukas o sa makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, ay dodoble, 10 doble na ito. Yung agad-agad, naku, matatakot po kayo doon kasi yan po ay panigurado. Scam po yan. Wala pong ganun na investment na agad-agad, dodoble, triple. Kung meron man, eh yan po ay tinatawag, di ba yung mga nung araw, Ate Pe, mga pyramid scheme na sinasabi. Oo, hanggang ngayon meron pa. Oo, meron pa rin po yan. Marami po kasi tayong mga kabayan, Ate Pe, na gusto po yung mabilis na pera, no? Yung easy money. Naku, pag easy money po ang inoffer sa inyo, panigurado po, easy rin pong mawawala sa inyo yan. Di ba? Huwag po kayo maniwala sa ganun. Ang real estate po, aminado kami, Ate Pe, na hindi po ganun kabilis, pero long term, legit, at panghabang buhay po ang balik sa atin. Maganda talaga. Malaki po ang balik, pero mag-iintay ka na kaunti. Yon ang sinasabi nga natin. So, a-attend pa muna tayo ng mga training, para mga seminar, para paano. Yun ang maganda kasi may iba dyan bigla na lang kukuha. Eto, pera. Kami naloko di ba? Hulugan nga siya. Tapos hindi tumupad sa tama. Hanggang ngayon inaayos pa yung building. Di ba? So, yung pera mo pala, pag umayaw ka, di mo na makukuha. Opo, kasi may mga ano po yan, tinatawag na batas kung hanggang kailan lang pwede mo makuha yung iyong mga binayad, no? At lalong-lalo na po, wag po maniniwala agad dun sa over promises, no? Na pag sinabi na pag ayan nagulog ka, maitatayo agad, whatever. Dapat pinag-aral din sa maigi. So may mga tinatawag po na project kasi na pre-selling na kung saan pag nagulog ka, it would take a while. Pero maganda dun, mababang presyo mo nakuha. Kasi pag nakatayo na po, normally po yan, syempre mas mataas na ang presyo, pero maganda naman doon sa may mga pera din talaga at may handa ng pondo, agad-agad po mas mabilis. Hindi agad-agad, kundi mas mabilis mong makukuha ang return of investment mo kumpara doon sa pre-selling. So marami pong aaralin, Ate P, malalim at malawak. Matagal din pala ba? Pero sigurado ka, dumadaan ka talaga sa makipot, paluwag ng paluwag, di ba? Yun ang mas maganda. O mga kakampi, eto daw yung link, sabi ni RV. Patingin natin. Salamat, Sir RV. Para mamaya yan, ayan. 1 million promo code 62514 BCO David II. Tapos yung http://bit.ly/OFW winners, question mark R equals QR. Ayan. Yan. Ano niya po? Yan. Anong oras yan? Ano po yan, Ate Pe, pagka yun nga po, mamayang gabi, mamaya na po, meron na, no, as far sa mga Middle East natin. Ang kaparehas po ng Kuwait na mga oras is Saudi, no, kadalasan po. Yan, i-send namin ito doon sa partner namin doon. Sila yung mga taga Al-Jouf, Kingdom of Saudi Arabia. Ay, wow. Sakto po sa oras nila yan habang katakot kumain. Sige. With that, ay nako, sige. Kaya mo, kaya natin to. Ang sarap pakinggan, ano? Okay, Kuya Ace, wala na naman tayong oras, Kuya Ace. Hello po sa inyo at Kuya Dave. Opo, yes, Ate Pe, salamat po na marami at sa aming ano rin po sa Sabado ay siyempre sa next Saturday pa naman. Siyempre po iniimbitahan din namin po kayo, Ate Pe. At siyempre special po doon ang Kakampi Online dahil dito po nagsimula ang lahat. Okay. At siyempre, Sir na nga para hindi pa pupunta kay Kuya Ace. Sir David, sa ano siguro, ang susunod mo niyan ay itong sa Asia, itong sa Hong Kong or Japan, ano? Japan po, opo, tama Sige. po. At kasabay po ng mga iba nating kasabay naman, mga kasamahan, nasa Taiwan naman po yung iba. At sundin kasama po sa ating lakad at ikot ang Korea, syempre. Oo. Yes. Okay. At syempre, ingat sa pagta-travel. Siguro may mga message ka ba sa ating mga kababayan, Mr. David II? Yes, Ate Pe, unang-una po maraming salamat sa Kakampi Online, sa magaling nating technical at syempre ang ating host na si Ate Pe. Salamat po sa pagbigay ng opportunity. So kami po ay hindi magsasawa na mag-share sa inyong lahat. Pero isa na pong hinihingi lang po namin sa inyo, kabayan. It's time to take action na po kasi po oras po kasi is hindi na nga nagre-redeem, no? Time is irredeemable. Hindi mo na siya maibabalik.
Kaya po wag sayangin yung oras, kahit ilang webinar ang na-attendan natin, ilang seminar ang na-attendan natin, kahit ma-inspire tayo ngayon, pero kung di naman tayo a-action, baliwala din yun. Kaya nga sabi nga po natin, dapat talaga we take action. Kasi para po sa pamilya, pangarap natin ito. Kaya nga sabi namin sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, laban OFWs, Fix Your Life, OF winner tayong lahat. Yan. Salamat po, Ate Pe. Okay, maraming salamat. Goodbye sa ating lahat. Salamat. Kaya mo,